Kailangan nyo mag-pray. Ako pumupunta pa ako sa Baclaran. Tapos, mag-pray kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Like example, na-reject kayo doon sa agency na yon, pumunta kayo sa ibang agency. Like example, yung age limit hindi nag-reach sa sa age mo, pumunta pa rin kayo sa ibang agency. Huwag lang sa isa. Char! Hello guys, ayan mga kababayan, this is Brian and you are watching again my short vlog. For today's short episode, ayan, kasama natin si Ate Marita. If you watch my previous vlog last month, oo, diba? So, bitin yung ating pakikipag-marites sa buhay ni Akla. So, for this time, pag-uusapan natin talaga literal na interview. Request ninyo, paano makapag-work from the Philippines sa isang supermarket dito sa Croatia, paano nakapunta si Ate Marita dito sa Croatia, ano kanya mga pinagdaan, at the same time yung kanya mga preparations and experiences so far. Ilang months ka na ba dito? 4 months? 4 months dito sa Dubrovnik, Croatia. Tayo kang tuwing sa akin, tumingin, nahiya ako, oo. Natutuwa kasi akong tignan ko. Ay, napaalis sa iyo bangka. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 12,000 subscribers. And yan, pag-uusapan natin sa vlog na to kung paano nakapunta, bakit Croatia ang pinili ni Ate Girl sa dinami-daming offer na pwede niyang puntahan. Bakit niya pinili itong Croatia? Bakit kasi? Ayan. So, short vlog lang naman to. So, ang oras natin ay 7:31 ng gabi. Gabi na guys. Tingnan nyo naman. Tilik-tilik pa rin ang araw. And finally, nagtugma ang schedule natin. Yes. Nagtugma ang ating schedule sa dinami-dami ng mga araw na hindi kami magtugma-tugma. Ito na. Finally, ipupush natin. Actually, dapat dalawa kayo imimit ko. Si Ate Sibel from Jupa. Hindi talaga kami magtugma. So, ikaw pala ang tumutugma sa schedule. So, sa dinami-dami ko din pinangako ang mga kabayan. Iisa pa lang natupad. Ito na, pag-uusapan natin sa ating short vlog ang kanyang journey so far dito sa Dubrovnik. Okay guys, so thank you so much sa ating... nailang siya, oo. Miss ako. Oo, pasensya na kayo, isa pa lang ang mic ko, huwag kayo mag-alala, bibili pa ako ng isang mic para din ako pag-ato ganito pa, oo. Kamusta ka naman ngayon? Ito, okay lang. Okay lang. Yes. Oo. Buti talaga, nagtugma ang schedule natin. Exactly. Yeah, diba? Iwan ko na lang yung mic dito, okay naman siguro. Yeah. Naririnig naman siguro tayo. Hindi, mas maganda talaga pag malakas, yeah. So, ilang tanong lang naman namang inihanda ko para sa iyo. Ang pag-uusapan natin ay yung issue. Yan, nakikita nyo sa screen kung yung mga pangalan na nadawit sa relasyon. Char, ayan. So, before anything else guys, syempre gusto ko nang ipakilala sa inyo talaga ng formal si Ate Marita. Ayan, pakilala ka naman, taga saan ka sa atin, and ilang taon ka sa Croatia, gano'ng katagal dito, anong trabaho mo dito? Hi, I'm Marita Ibanez Mancao. Ganun talaga. Nape-pressure siya tayo. Pasmang-pasma na siya. Pasmado. Oh my God. Saka sa atin? Sa Quezon City. Sa tita ko. Pero may province yung nanay ko. Sa Masbate. Okay, so 4 months ka na dito? Oh, 4 months na ako sa Croatia. Okay. Store Paano attendant. ka po nakapunta dito sa Croatia? Through agency. Sa Premier Global. Another Premier Global, guys. Kahapon nag-live ako sa TikTok, Ewan ko, ang sabi nila, siya yung may-ari ng agency. Nag-comment sa live ko. Oh, tapos? Hopefully, look forward at ma-meet siya ng personal. Oh. Diba? Malay natin. Kuya sir, shout out po sa inyo. Ayan. Hi po. Sana ma-meet po namin kayo. Kayo po ang dahilan bakit po nandito itong babaeng to. Oo. Nagmamaganda po. Char. Sana po ma-meet po namin. Yeah. Saan siya, be? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sana po ma-meet namin. We will see what will happen. Yeah. Anyways, ayan. Anong work mo dito, Store attendant. Dito sa Ribola. Yes. So, sa mga hindi po nakakaalam, parehas po kami store attendant dito. Oo. Ano tayo yung
Sige, before natin sa mga experience mo, ikwento mo sa amin, paano ka nakapunta ng Croatia, bakit ka nag-apply sa Croatia, ano yung roles and responsibilities mo sa work mo, at ano yung preparation ang mga hinihanda mo sa Pilipinas bago ka nakapunta ng Croatia. It's your time to shine. Go! Bigla new surroundings, challenge. Challenge talaga. Kailangan ng challenge. Kasi galing tayo ng Middle East. So, kailangan naman ng challenge natin sa ibang bansa naman. Tapos, yung salary, difference sa Middle East, saka sa dito, sa Europe. So, stepping stone sa Europe, pwede namang, alam mo na yun. Tapos, Ano yung mga pinilipair po ninyo mga requirements? yung prepare namin na requirements, medical. Tapos, ano pa ba yun? Credentials. Mga school Nabutan ba niyo ba credential, yung ano, in situ. yung mga in situ? Wala, hindi namin siya, thanks God. Yes, exactly. Hindi namin naabutan yung sa in situ. So, Bakit napakaganda. daw nagkaroon ng NC2 10 requirements? Hindi ko lang alam sa kanila ngayon. Sa amin kasi wala na kasi may experience naman kami sa cashier, tapos yung mga ano din dito sa store attendant, sa yung parang workman talaga sa supermarket. So if you think na meron kang experience sa position mo yung ina-apply, minsan hindi ka nire-require ng NC2. May ganun ba? Sa ngayon hindi ko alam ng rules ng Pero ngayon talaga requirements daw talaga ngayon sa agency. Sa amin talaga as in walang in situ. Ganon. Tapos yun ayun, medical, mga school credential, tapos Ilang medical ang ginawa ninyo? isa lang yun sa amin. Isa lang. Walang Fit to work, wala na. Kasi mabilis yung ano namin ng work permit dahil siguro dito sa Dubrovnik. Depende din sa, 'di ba? Sa lugar. So mga 3 months lang ano lang yata yun. Mabilis as in Paano yung ano pala ninyo, yung placement fee? 45k a month. So sumasahod ka ng 45k ngayon dito? Oh yeah. Yeah. Pa-English. Okay. Pero tama po yung pinimahan yung basic. Oo naman. Ang 70 gross. Mm-mm. Hindi magkaralat pataas din naman yan. Insya- Paano pala yung setup ng placement fee ninyo? Ano ba yun? Kasi sa mga hindi nakakaalala, lalo na let's say for example, hindi nila kaya magbayad ng full 45,000. Ano ba yan? Merong inano si agency doon. 2 gives kasi yon, oo. Parang pag may visa na tapos bibigyan ka tapos paalis na ganon. Gaano kayo katagal naghintay ng working permit? Mabilis lang yung amin, mga 3 months lang ata kami nakaano na agad kami. Tapos, nag-apply kayo ng visa. Mabilis sa amin a month ata lang. Mabilis lang pati yung working permit as in mabilis. Pero nung nagpa-visa ba kayo, si VFS na pumunta ng agency, pumunta kayo ng VFS mismo? Pumunta mismo kami ng BFS. Ano pa? Ano pa kaganda pa ng agency namin. Hindi mga ganun pa sa Premier. Thank you, Premier Global. Premier Global. So, pumunta kami ng Premier BFS. Madam! Hi! Okay, so ayan. Nalalaman nyo na guys, ang mga process, mga pinagpanda ni ate girl. Basta dapat agency. pag pumunta sa Ladonbe, mayroon na silang school credential, tapos yun sa NBI, magpa-apostel na din. O yun, yung apostel talaga. Kailangan complete requirements. How about yung yung sinasabi nilang diploma, yun yung elementary, kailangan ko ba yun? Ay, sa amin, high school lang. High school. Kapag 2 years grad ka, high school grad lang din yung diploma na i-present mo. Yung ganun. So anyways, ayan. So nalaman nyo na guys, yung process. Oo, next part tayo ng ating interview. Na-hotset ang lolo. Ayan. So, bilang 4 months ka na ngayon dito sa Croatia, ikwento mo naman sa amin yung experience mo so far sa trabaho, sa mga katrabaho mo, sa Dubrovnik, sa Croatia itself. Parang, masasabi ko I'm so lucky sa mga kasama ko. Shout out to Rocco and Merlina. Teamwork ko sila. Oh my God. Thank you so much, guys. Tapos, especially sa manager, kay Ma'am Elma. Thank you. Kasi, as in, napakabait. Yung anak niya din, si Yasmin. Si Ma'am
Amra, thank you. Dada, thank you also. Ako na shout out na pala to. Ay, shout out to. Thank you, guys. Siguro yun yung pinaka ko maswerte. Tas sa trabaho naman, maswerte pa rin kasi tinutulungan pa rin talaga nila ako. Nakasupport pa rin, lalo na pag hindi ko alam yung items kung saan yung lagayan. Lagi ako nagsasabing tribam, pumuch. So nandyan agad sila pag sinabi ko na yung words na yun. And siyempre sobrang saya ko na nun. Pero di ba, aside from your good experience so far, meron ka bang so far in your 4 months meron ka bang mga pagkakataon na like na-challenge ka talaga doon sa 4 months na yun? Ano so far yung pinaka-main challenge na na-experience mo so far sa Croatia? 4 months. Na. Yung pinaka-feel mo is medyo nahirapan ka? Sa adjustments ka ba nahirapan? Sa food? Sa ano ba? Ano? Siguro yung sa... Language. Oo, as in... I know, na language. Sa language, yung nagsasalita ka ng language nila pero hindi ka naintindihan. Pero pag sila, naiintindihan mo kasi naririnig mo araw-araw. Thank Pero, you. good thing yun, kasi at least we are trying our best way makapagsalita. And the people here, we may not notice na naiintindihan nila tayo, but they appreciate if they see some foreigner speaking their language. Diba? So, sa ngayon ba, marunong ka na ba? Oo. Dobardan. Dobardan. Kuala. And adio. Do bedenya. Bedemo se sotra. Yotro. Paano ka, ano yan, everyday encounter mo? Everyday. Juliet na lang. Diba? Paulit-ulit na lang Kaya guys, talaga. don't pressure yourself. Yourself. Kasi eventually talaga, Tama. sa ulit-ulit na na-encounter, naririnig ninyo, mga yan, hindi nyo alam, nakakapagsalita na pala ako ng lingwahe nila. Ganyan. True. Anyways, ayan, when it comes sa outside ng trabaho, kamusta so far yung perception mo, point of view mo sa Dubrovnik? Para sa akin napakaganda. Kaya gusto kong nagpipiling turista. Alam mo yun, after ng yes. The opportunity na kahit dito kasi privilege tayo na we're living here for a job pero ang ganda-ganda ng lugar, di ba? Paano mo mamalaki yung Dubrovnik na well, sorry, hindi ako sa Dubrovnik. Sobrang ganda. As in, wow. Tapos yun sa mga beaches nila, makikita mo mga puti. Oh, there. Tapos yung sa trabaho ka, di ganun ka. Malaki yung mga uniform mo, pero pag nasa labas ka, shocks. Tingnan nyo naman yun, te. Guys, diba? Feeling turista talaga to. Yun na lang nga yung day na parang we will treat ourselves after a very long tiring week, diba? Deserve ng mga Pinoy na magbihis ng exactly. Gumala kayo, go, diba? Kaya sabi ko sa inyo guys, when you come here, as much as possible, even though pagod tayo, true, bigyan yung sarili ninyo ma-experience mga first time. Exactly. Lahat ng first time gawin ninyo whilst your stay here. Okay? Ayan, so nag-enjoy ka ngayon sa Dubrovnik. Of course. Guys, may cross sa trabaho nila. May ako, hindi ko totoo yun. May gwapo kasi. Ayan. So anyways guys, ayan, sa part 3 ng ating na-hot seat ako. Yung food kasi nila, minsan pinapatry nila sa amin yung food nila, yung matamis, masarap. Ano siya, parang maraming sugar. Kasi hindi uso dito yung kanin. Hindi uso dito yung puro magic sarap. Oo. Hindi uso dito yung may mga mekus-mekus. Dito lahat ay natural. Kumain kayo ng burger, pizza dito. Lahat yan galing pasta. Kamatis talaga yan mismo. Pati yung tinapay dyan. Mismo, more on tinapay. Yung mga yan. Ba't ako nag-explain? Mahilig. Mahilig din sila sa coffee. Thank you. Masyado akong hadsan. Wait lang. Basta, tama si Brian. Ano yung mga food na natry mo na dito? Bread. Nakalimutan ko yung hamuchins. Hindi kasi masarap kasi siya. Guys, wait lang. Ipagmalaki natin. First time niya makapag-coffee shop dito. Oo. Exactly. Sinama niya ako. Makapag coffee kayo, makapag-picture. Coffee. Kasi lagi ako sa beach. So, kulay natin, char. Ang kape kasi dito, ganun lang kaliit pa. Grabe. Sa atin, isang litro. Thank you. Okay lang yan. Go, ano ba gusto mo sabihin sa mga na-experience mo so far sa pagkain? Dito, masarap naman ang pagkain nila, be. Anong pinaka-paborito mo kinakain nila? Paborito mo rin? Yung sa ngayon, yung ham and cheese na... Ako kasi, alam mo yung... Ano yung... Chapapi? Hindi. Parang sausage.
Hindi ko pa na ano yun. Burek. Gusto ko. Ay, yung borek. Gusto ko spinat. Peanut. Sa- Masarap yung Lalo na pag mainit. cheese. Masarap. Ano pa, mga Tapos, oo nga pala, yun, borek spinat. Tapos, talaga, more on Pinoy food ka pa rin. oo. Kasi dito guys, ang mga Pinoy kasi dito, may mga Rice. matalino din tayo. May mga nag-online selling din dito eh. Mm. Tapos kayo naman, tsaka hindi mahirap hanapin yung mga produktong familiar sa atin dito. Kasi may kanin naman dito, may baboy naman dito. So, ayan, ako talaga yung interview niya guys. Gusto ko, ako naman mag-interview sa kanya. Pero yun, Yes. Nakwento ko to. guys, FYI, wala pong issue to ha. Kakamustahin lang natin siya on her interactions with fellow men. But, siguro masaya ako nung last week. Yung kakwento ko lang sa'yo kanina. Na nasa... Hindi ko alam yun, teka, ito mo. Ay, sige, go. Guys, dahil kay Brian, nakikilala ako. Sabay ganun. Actually, nagkakaha ako. Tapos may Pinoy na lumapit. Napapanood kita kay Brian sa ano. Pero hindi ko alam ang pangalan. Nakalimutan ko. Ako na naman to. Kasalanan niya. Lagi kong sinasabi kapag nai-interview ako, kasalanan ni Brian. Alam niyo kung bakit? Kasi yung sekreto kong pagpunta dito sa Croatia, nalaman ng kaibigan ko, napapanood pala siya. Maraming nanonood sa kanya. Hi, Nel. Ito na yung bayad ko, te. Ay, thank you. Kailangan ka pala ng talent, pe. Hi, shout out kay Nel, na kaibigan ko. Sabi niya, na-message niya ako, nandyan ka na pala, napanood kita kay Brian. Tapos, sa kay ano naman, napanood din ako ni RA. So, si RA ngayon nasa Split, Ribola din. Sabi niya, nakita kita sa vlog din mo. So, nakita na nila na nandito na sa Croatia kasi masyado akong masikreto. Na ang arte, masikreto. Tapos, kapag nag-i-scan ako, parang yung kabayan, napanood kita. Sikat na, sabi nga nila, sikat ka daw eh. Ay, sabi ko, sumisilip sa mga oo, sabi ganun. Kasi napapanood din nila si Brian sa TikTok, sa YouTube, ganyan. Tapos napanood nila ako. Tapos nakita yung itsura ko. Walang kayos-ayos. Tapos malaking uniform. Pero okay lang. Iba naman sa outside, di ba? Char. Saka guys, isa sa mga nakakatuwa dito sa mga, wait lang, gulo ng camera. Ganyan tayong dalawa. Filipino community dito sa Dubrovnik. I know we're always busy. But True. na-appreciate ko yung iba talaga na when we see each other, diba? Hindi Yung natin mawawala sa atin yung aura. talaga kabayan, mga ganun-ganan. Exactly. Yun yung nakaka-proud. Although we cannot please anybody naman. Exactly. Kaya sabi ko sa inyo guys, hindi ako maarte. Even si Ate Marita, hindi siya maarte. Yung expectation Siguro ko ano sa lang kanya, tayo, akala ko maarte, hindi pala. Pakabait. mga snap, Mas maarte. ayan. Hindi talaga guys. Siguro medyo ako, sa part ko kasi mailap na kasi ako sa mga kabayan. Alam mo naman yun, kapag Pero anytime sa na akin, kahit anong welcoming ang gawin ko, iba pa dating rin. sa kanila. Oo, kasi baka sabi feeling Ay, close ganun. ako. Dead ma, ignore mo. Pag Yun. So, ayun. Kaya sana wag yung ma-misinterpret, guys. Kung, let's say, for example, nakasalubong tayo or nakasabay tayo sa bus, tapos nagka-eye to eye tayo, di ko kayo pinansin. may Yun. iniisip ka lang noon. Oo, yun. Meron akong hugot doon. Ay, dahil dyan, may ganyan din ako na attitude. Baka magpareho tayo. Yung iniisip ng iba siguro na, na-misinterpret nila na, feeling nila minsan kasi nakikita natin sila, pero ang totoo hindi. Kasi yung, parang alam mo yun, yung iniisip mo ang lalim. Guys, huwag kayong mag-isip ng ganon. Kasi kalog kami. Pero kung hindi kami kalog sa inyo, siguro, ikaw na magdugtong. Ayaw, wag natin gawin ng issue, Huwag natin gawin issue. Basta yun, nakakatuwa pa rin na every time na we will encounter each other, mga Filipino community, ha? Di lang isa, di lang ako, di lang sa Ate Marita, and the Filipinos na nandito sa Dubrovnik, sa Croatia. Sana wag pa rin maalis sa atin yung Filipino hospitality to each other naman din. Since we are trying to be hospitable dito
sana wag nating alis sa kapwa nating Filipino. Every time na magkakakita tayong Filipino, apoy man lang, shake hands, diba? Super okay niyo. Kaya guys, huwag niyo nang ma-misinterpret. Kasi ang dami nag-message sa akin. Isnabela ka pala, ganan. Guys, hindi po talaga. Hindi po. Hindi po siya. Kasi pumupunta ako ng store nila, sobrang busy ni Brian. So ako, medyo pagod sa paglalakad. Pag nakita ko siya gaganon, kahit madaming tao, hindi siya isnabera. So siguro na misinterpret nyo lang. Kaya tignan mo naman pag nag-aya. Lagi akong, sige, go. Go, di ba? Ito lang talaga yung free. Finally, na-push na natin. Ayan. So, okay. Since, nandiyan na, sa last part, di pa tapos meron pa. Oo. Ayan. Yung lagi ko namang tinatanong sa huling part ng interview ko. Ano yun? Ayan, natumirik na yung araw. Oo nga. Ang ganda sunset dito guys, super duper the best talaga ang sunset. Anong oras na ba, be? 7:51, di ba? Pero yung araw, guys, Tirik pa rin. Ayan, te, sa pagtirik ng araw, te, tirik din ang buhay natin. bago lumubog ang araw ngayon, ano yung realizations mo? Ano yung mga natututunan mo? Ano yung gusto mong ipagmalaki na finally sa isang simpleng tao lang sa Pilipinas na nangarap ka lang naman, ito na, finally, one of your dreams na na-fulfill mo siya, finally. Ano yung gusto mong ipayo ngayon sa mga nanonood sa atin na somehow they feel frustrated na parang baka hanggang dito na lang ako. Ayun, gusto ko ikaw rin yung magbigay ng motivation sa kanila. Oh, wow. Thank you for the beautiful question, Char. Para sa akin, mangarap kayo. As in, kahit anong sabihin ng family nyo, friends nyo, na parang hindi nyo kaya, lagi nyong sasabihin sa sarili nyo, kaya ko to. Kahit gaano, alam mo yung minsan sobrang hirap ng mga challenges natin sa buhay, lalo na pag nag-grow tayo, nagmamatanda na tayo. As in, yung trabaho natin sa Pilipinas iba, tapos pag sa OFW iba. Pero ang gaan ng trabaho mo sa Pinas, pagdating mo dito sobrang hirap, pero magkaiba naman yung sahod. Bali, siguro, anuhin mo talaga, positive lagi. Kahit gaano kahirap. Like, example, siguro sa na-experience ko few days, yung feel ko na parang, alam mo yung parang yung puso mo sobrang naiiyak ka. Pero may minsan parang si God nagbibigay ng isang tao to hug you na hindi mo kilala. Tapos, thank you Lord. Tapos yung parang feeling mo magiging frustrated yung buong araw mo pero hindi pala. May magpapasaya sa'yo. Di ba? Padila pa siya. Ayun. So, thank you. Salamat. Finally, na-push natin ang ating vlog for today. And kayo din guys, hindi na ako makita pa. Kinukuha na ko San Pedro dito. Ayan, okay na. Ayan. So, ito, natatago lang ako sa ayan. Okay na yan. So, I hope na nagkaroon kayo ng somehow motivation sa vlog na to. At the same time, yung mga pinagdadaanan ni Ate Marita ay nakatulong sa inyo, sa inyong mga future plans, applications, papunta dito sa Croatia. And again, guys, hindi isang agency ang makapagpa-stop sa inyo para i-pursue ninyo yung mga pangarap ninyo sa buhay. Ang daming kong nare-receive ng mga comments, ganyan, nanghihinaan sila ng loob, kasi hindi sila nakapasa sa initial interview pa lang, wala na daw silang pag-asa, mga ganyan-ganyan. Huwag nyo iisipin na, ba't pa kasi binibigay yung Hindi, patapusin muna kita. Bakit, yun, huwag nyo isipin na gano'n. Sabi ko nga palagi, part ng pagiging aplikante natin ang ma-reject hanggat sa makita natin yung tamang agency, tamang employer, tamang trabaho para sa atin. Samahan nyo lang talaga ng sipag, dasal, at huwag yung kakalimutan mag-exert ng efforts kasi everything ay ano pang dasal ninyo, ano pang hanap ninyo, kung walang effort from you, walang mangyayari. Part ng pagiging aplikante ang bumagsak, pero tayo ay muling babangon sa buhay. Ayan, thank you. Thank you so much sa'yo. Grabe. Salamat sa pagsama sa vlog. And supposed to be, guys, pupunta kami sa store niya. Sabi ko, wag na lang. Kasi andun yung crush ko. Kimi! Ay, gusto ko gawin yun. Ayoko, tinahiya ako. Ano ka ba? Kunting lang, kimbot lang, tapos... Ayoko, tinahiya ako. Baka sabihin niya, mahal ko na siya. Ang gwapo kasi, Ayan. So, thank you so much, guys. Ate, salamat. And I will put her TikTok sa screen. Ayan, kung may mga nakarelate kayo sa istorya niya, di ba? Mukha lang siyang eme dito, pero nakaputo siya dito. Ayan, pwede siyang i-message for your
increase, di ba? Para hindi naman puro sa experience ko kayo mag-rely, di ba? At least may experience from Ate Marita. Te, good luck. Thank you, sir. May ilang buwan pa tayo first season, but nag-expect ako na dito ka pa rin naman kahit winter. Oo. Hindi ka naman naalis dito. Hindi, charot. Hindi, kasi open naman dito guys sa supermarket. Nung summer man or winter, rain or shine, buhay na buhay ang mga supermarkets dito sa Dubrovnik. And yeah, thank you, good luck, and kung ano man yung mga... Shout out mo si Jacqueline. Oo nga pala, nahampas pa ako. Wait lang. Ito na nga. Maghantay ka nga ate dyan, ha? Te, ano ba? Ha, wait lang. Hanapin natin. Kaibigan ko. Hi. Oo. Beng. Nilibre ako sa upo. Ayan, si Jacqueline Cabariban. Te Jacqueline, sana makapunta ka na dito. Inaantay Oo. ka na namin. Inaantay ka na namin Kasama dito. ka na din sa vlog. Yeah, ikaw na yung next ano natin dito, next bida sa vlog natin. Namin. Ayan, shout out sa iyo, te, and good luck. Isa pang shout out. Jacqueline Cabariban. Tama ba? Oh, Cabariban. Go. Cabariban. Kabaliban. Sumunod ka na sa akin. Good luck sa iyo, te, and see you soon dito sa Croatia, okay? Ayan, te, thank you. And kung ano man yung maging plano mo, ano man ang maging gusto mong puntahan after your contract, ano man, kung kailangan mo lang ng tulong, Yes, I'm alam just ko na here. yan. Yeah, thank you guys for watching. Again, if you have any more questions or suggestions, comment nyo lang sa ating vlog. Mahala nyo yun ating maging next content dito sa ating channel. Again guys, please help me to reach 12,000 subscribers and please don't skip ads. Maraming salamat po. And see you soon po here in Croatia. Ciao! Ciao! Diba? Adio! Adio, do Virginia! Anong magagawa?